Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Bago po natin panoorin po yung Bardagulan ni BP Sara at ni Auntie Claire. Isang subscribe mo na dyan at isang likes din sa aking mga channel. Sa mga hindi pa din nakasubscribe sa akin kung saan man dako ko man ng mundo, please lang pakisubscribe naman ako. Ngayon nakakatop panoorin yung dalawang mga dilag daw dilag. Gigil na gigil parang mangiyak-ngiyak siya no. Parang mangiyak-ngiyak si Claire Castro. Sa mga mangiyak-ngiyak talaga si Claire kasi sa sinabi ni BP Sara. Binanatan ni BP Sara si Claire Castro. Kaya si Claire Castro parang kuting siya, parang pusa na nagmeow-meow kaagad. Ito panoorin po natin yung sinabi ni BP Sara kay Claire Castro. Na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Di ba? Ito naman ang sinabi ni BP Sara eh. Kapag ang isang press officer na nagsasalita tungkol sa Malacanang o sa Pangulo, dapat pinapakinggan niya ng buong madla, mga international, pati dito sa Pilipinas. Eh, ang nangyayari kahit dito kahit sa Pilipinas, hindi na pinapahalagan at hindi na pinapansin si Auntie Claire kasi nga nangyayari parang lahat na lang fake news o tawag dyan, pangaharang o panikamalian lang sinasabi niya sa Pangulo. Kaya nga ang baba ng SWS survey, di ba, ng Pangulo dahil kay Auntie Claire. Kaya yan sinasabi niya ni BP Sara. Pati pangalawa, yung mga tao, kinukutya na siya ng mga tao si Auntie Claire na lagi na lang sinasabi mga fake news. Kung ngayon ang pinapalabas namin ni Auntie Claire, si BP Sara daw ang fake news. Ito, panoorin po natin yung mga litanya ni Auntie Claire. Oh. Mangiyak-ngiyak na si Auntie Claire sa visit. Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas nalang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. 'Di ba? Binanggit ko na. Yung sinabi niyang pambaboy lang, or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers. Na Kadiwa ng Pangulo. Meron pa, 'di ba? Natatandaan mo yung fake news na, or rather altered na police blotters mula sa Beverly Hills? Sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN through Pia Gutierrez ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan eh. Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka ng most corrupt ng 2017? Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt ng 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin, ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Si Claire Castro kung magsalita parang palingkira masyado, no? Parang palingkira. Parang yung style ng ugali niya, yung mahilig makisaw-saw sa usapan na hindi usapan ng pwede, oh. Yan ang kanyang pagkatao. Tignan mo, dinadamay niya ulit si Digong dahil anak daw siya ng kurap. Naku! Gigil na gigil. Alam mo si Claire Castro, hindi pwede siyang
ipanlaban kay VP Sara. Unang-una, si VP Sara ay naging mayor ng Davao City. Pangalawa, ilang years siya doon na gano'n ng pagiging mayor ng Davao City. At naging vice president ng buong Pilipinas. Naging attorney pa. Ay ikaw, Cles Castro, ano bang napatunayan mo? Si Cles Castro, balikan nyo yung mga kababayan ko, yung hindi pa siya kinukuha bilang press officer ng Malacanang, grabe yan ang paninira niya yan sa mga Marcos administration. Binabanatan niya yan si Bongbong Marcos, binabanatan niya yung kanyang tatay na senyor. Diyos ko, sa kanyang vlog, panoorin nyo masyado ang kanyang mga ginagawa ni Cles Castro. Pati pangalawa, hindi siya mapigilan. Yung kinuha na siya ng Malacanang, nako, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagiging na siya nagiging maka-administrasyon na siya, Maki-Marcos na siya. Grabe, ang lupit na yan. So, obvious talagang bayad talaga to si Castro. So, ituloy natin ang kanyang ang kanyang pag-iyak. Vice Presidente, utak buitre to Alam mo yun, parang naghihintay ng maaaring sabihing pangit or negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre. Nanginginig ay Sinasabi ni Cles Castro na inumpo na daw. Siya nga ang vlogger, siya na mahilig mamuna si Cles Castro. Siyang vlogger, lagi punang-puna niya yung Marcos administration. So ngayon ang nangyayari, parang lumalabas na si VP Sara pa yung sinungaling sa kanyang sa istorya ni Cles Castro. Pinapalabas niya na sinungaling si VP Sara. Pero sa totoo lang talaga, si Cles Castro talaga hindi na talaga pinapakinggan ng mga tao. Kahit, Diyos ko, magsurvey kayo sa buong Pilipinas kung si Castro pinapakinggan pa ng mga taong bayan. Hindi na. Kaya ganyan magsalita si VP Sara kasi alam ni VP Sara ang nangyayari sa kapaligiran na talagang si Castro talaga siya ang tinatawag na dog attack ng palasyo. Ibig sabihin taga-attack siya kahit mali, kailangan niya talagang pasinungalingan, di ba? Yan naman talagang nangyayari Kaya naniniwala ako sa sinabi ni VP Sara na hindi na talaga pwedeng pakinggan si Auntie Claire. Kung gusto mong pakinggan, labas lang makikinig kasi sa tenga, labas si tenga. Ibig sabihin wala na siyang kredibilidad para paniwalaan ng mga sinasabi. Kasi nga, ang nangyayari para talaga siyang para siyang kahol ng kahol. Kaya nga lumalabas, di ba? Lumalabas na dog attack siya ng Malacanang, which is totoo naman talaga na attack dog talaga siya ng ng Malacanang. So yan muna mga kawangis ko. Sa ngayon, kita-kits tayo sa sunod na mga araw. And sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel at i-like din ang aking mga video sa mga kapwa ko OFW. Asalam.